Dalawang mukha, isang pangalan. Kung may ranggo ang pagiging pangit, sigurado si Noel ang nasa pinakababa. Mataba siya, may acne ang buong mukha, malaki ang tiyan, mabagal gumalaw, at palaging hinihingal. Kahit magayos siya, sasabihin pa rin ng iba, sayang effort mo. Sa eskwelahan, hindi siya tinatawag sa pangalan niya. Baboy, tambak, kadiri, at pinakamasakit, parang hindi siya tao sa paningin ng iba. Kapag may group activity, siya ang huling pinipili. Kapag may event, siya ang hindi sinasama. At kapag may kulang sa sisi, siya agad ang tinuturo. Sa salamin, galit ang tingin niya sa sarili. Sa gabi, umiiyak siya ng tahimik para hindi marinig ng nanay niya. Ganito na lang ba talaga ako? Hanggang dito na lang ba? Ang gabi ng himala, isang gabi, sobrang pagod si Noel. Pagod sa katawan, pagod sa isip, pagod sa mundo. Humiga siya at pumikit, pero paggising niya, hindi siya makapaniwala. Ang katawan niya sa salamin ay hindi na kanya. Matangkad, payat pero maskulado, malinis ang balat, matangos ang ilong, at ang mga mata parang may liwanag. Pogi, sobrang pogi, nanginginig ang kamay niya habang hinahawakan ang mukha. Ako ba to? Pero nang tumingin siya sa kama, nandoon pa rin ang dati niyang katawan. Mahimbing ang tulog, parang ibang tao. Doon niya naintindihan, may dalawang katawan siya, isa sa gabi, isa sa araw, isang mundong iba ang tingin. Sa unang araw na pumasok siya gamit ang bagong katawan, lahat ay nagbago. Ngumiti ang guard, binati siya ng guro, may mga babaeng tumingin, hindi para mangutya, kundi humanga. New student, tanong ng iba, at sa unang pagkakataon, may gustong makipagkaibigan sa kanya. Si Ira, maganda, matalino, at mabait. Kinausap siya na parang normal na tao. Hindi niya alam ang totoo. At si Noel, sa una, masaya. Masarap pala maging tanggap. Masarap pala hindi pagtawanan. Pero gabi-gabi, bumabalik siya sa dati niyang katawan. At doon, nandoon pa rin ang sakit. Dalawang buhay, isang katotohanan. Habang tumatagal, napansin ni Noel ang isang bagay. Kapag pangit siya, hindi siya pinakikinggan. Palaging may kasalanan. Invisible. Kapag pogi siya, pinupuri kahit mali. Pinapakinggan kahit tahimik. Tinatrato na parang mahalaga. Doon niya napagtanto ang totoo. Hindi nagbago ang ugali niya. Nagbago lang ang mukha niya. At iyon ang masakit, ang paglalantad. Isang araw, binyuli na naman ang tunay niyang katawan sa eskwelahan. Tinulak siya, tinawanan, pinahiya. Kinagabihan, bumalik siya bilang pogi. Sa harap ng buong klase, tumayo siya. At kung malaman niyo, malakas niyang sabi, na ang taong tinatawanan niyo araw-araw, ay ako rin. Tumawa ang iba, hanggang sa lumapit siya sa harap, at binanggit ang mga bagay na siya lang ang makakaalam. Tahimik ang buong silid, pareho lang kami, sabi niya. Magkaiba lang ang mukha, ang tunay na ganda, hindi nawala bigla ang pangungutya. Hindi rin naging perpekto ang mundo. Pero may mga natahimik, may mga nag-isip, may mga humingi ng tawad. At si Noel, hindi niya pinili manatiling pogi habang buhay. Pinili niyang ayusin ang sarili, hindi para sa iba, kundi para sa kanya. Dahil sa huli, ang tunay na lakas at ganda, ay yung hindi kayang habarin ng oras. Kahit anong mukha pa ang isuot mo.